Tambucho nakatunog ng UMA version 3 pero mura dahil ang presyo nasa kalahati. Yan ang kinabit ko kay Calde, ang motor ko na Sniper 155R. Ito na rin yata ang pinakaunang mahal na pyesa na niregalo ko sa aking sarili. What is up mga ka-loose threads? Ayan, at merong dumating na parcel sa araw na to. At very excited na ako at ilalagay ko na to dito sa bangko. Kasi agad-agad, bubuksan na natin at aalamin natin kung anong laman nito. At kumuha na nga ako agad ng gunting para masimulan na nating ma-unbox ito. Maraming salamat nga pala at shoutout sa seller nito kasi alagang-alaga ng bubble wrap itong pyesa natin. Hindi nga po pala ito sponsored, talagang na-amaze lang ako sa seller nito. RCC Motorcycle Parts and Accessories. Kung malapit kayo sa Lapu-Lapu or Mandaue, dyan lang malapit yung shop nila. So heto na nga, chinek na natin yung mga parts na kasama ng tambucho. Nagsimula tayo sa elbow. Chinek natin kung andun ba yung spring. Ayan, at nakita natin, goods naman. Pati yung kanyang color. At washout nga pala kasi may sinama si seller na parang flower. At of course, heto yung sticker nila, RCC Motorcycle Parts and Accessories. So washout. Smooth transaction indeed. At heto na nga, binuksan na natin yung pinaka-body ng pipe. Chinek lang natin kung meron pa mga gas-gas o whatsoever. At dahil goods naman, ayan, diretso na tayo. Ako na sanang magkakabit ng pipe na ito kaso nabilog lahat ng mga allen wrench ko kaya wala akong choice. Kailangan kong maghanap ng shop na pwedeng magkabit na ito. At dahil ako lang mag-isa aalis, kailangan ko munang itali ng maigi itong box ng tambucho dito sa top box natin. Buti na lang meron tayo nitong parang fishnet na merong mga hooks. Kaya yung pag-mount natin sa box medyo napadali. Kasi basically, sabit-sabit mo lang yung mga hooks tapos uunatin yung parang net. Kasi stretchable naman siya. At ayan, sinigurado lang natin na hindi siya gagalaw habang tumatakbo tayo. At ito na nga, tumayo na tayo para maghanap ng shop na pwedeng magkabit nitong tambucho. May kutob ako na medyo pahirapan yung paghahanap ng shop na magkakabit nito. Kasi araw ngayon ng linggo, mostly kasi sa mga shop dito kapag linggo nagpapahinga sila, nagko-close. At ito na nga, pagdating natin sa highway, may nakita tayong bukas na shop. Pero unfortunately, tinanggihan tayo kasi sabi ng may-ari, wala pa daw kasi silang tools para tumira ng mga sniper na motor. Pero hindi naman sumama ang loob ko kasi at least na-appreciate ko pa din yung honesty ni kuya. Kasi diba may mga shop naman na ganyan na kahit lagpas na sa kapasidad nila, pinipilit pa din. Kaya ang ending kadalasan, napapagastos pa lalo yung may-ari, lalo na pag pumalpak yung trabaho nila. Kaya heto na nga, nagpatuloy ako sa paghahanap ng shop. At buti na lang, may di kalayuan, part ng town ng Inabanga, nakakita tayo ng shop na merong power tool. Kaya nagkaroon ako ng kumpiyansa. At heto na, pinatuloy na nila si Calde sa shop. So, tinanggal ko muna sa pagka-mount itong ating box ng ating muffler. Pa-shout nga pala dito kay kuya na nag-assist sa akin. Unang proseso, baklasin ng magkabilang fairings, pati ang engine cover, para later on sa pagkabit ng muffler is smooth flow. At pagkabaklas ng mga fairings, dito ko din nakita na naku, yung coolant ko nasa low na pala. Pero di ko muna pinoblema kasi di pa naman ubos. At saka sobrang excited ko na din talaga sa tambucho. At dito ko nga din pala napansin na ang part na to ng tambucho ay kinakalawang na. Kaya si kuya tamang lagay na lamang ng oil bago pihitin para iwas pudpod. At power tool nga din pala itong gamit ni kuya kaya napakabilis lang at efficient. Pati nga itong part na ito dito ng tambucho na napakatigas. Isang click lang, tanggal agad yung bolt. Kaya mainam talaga kung merong power tool yung shop. At heto na, sinubukan ng tanggalin ni kuya yung tambucho. Pero sa puntong ito, medyo nahirapan siya kasi may nakaharang talaga. So kailangan pa din tanggalin itong part na ito ng fairings para wala nang haharang-harang pa at smooth flow yung pagtanggal ng tambucho. At nang matanggal ang part na yun, tinulungan ko na din si kuya para mas lalong mapadali yung trabaho niya. Kaya ayun, ang bilis lang natanggal ng stock na tambucho. At para iwas kalawang in the future, nilagyan ulit ni kuya ng engine oil itong part na ito ng tambucho upang hindi maumido. At heto na nga, kinakabit na ni kuya yung elbow ng bagong pipe natin. Sobrang excited ko na talaga sa part na ito. Parang yung feeling na naghihintay ka sa gender reveal ng magiging anak mo. Mukhang mga tatay lang yata ang makaka-relate sa sinabi ko. Kaya sorry na agad sa mga single. At heto na nga, kinakabit na ni kuya yung dalawang nut sa rod ng elbow. Pero bago nga pala neto, di ko lang na video. Chinek nga pala muna ni kuya yung gasket sa may bandang rito. Baka kasi hindi na usable. Pero buti na lang itong sa akin, goods na goods. At pagkatapos makabit ng elbow, proceed naman tayo sa susunod na struggle. Ang pagtanggal naman ng heat guard at muffler tip mula sa stock na tambucho. Ayop kasi ang titigas na mga allen bolt dito. Pero buti na lang nagawa ng paraan ni kuya nang walang nabilog na mga bolt. Kaya hats off talaga ako dito kay kuya kasi halatang napaka-madiskarte at eksperyensyado. Kaya nang matanggal na ni kuya ang heat guard at tip ng muffler, kinabit na kagad niya ito sa bagong tambucho. Kaso yung heat guard lang ang nakabit. Gusto ko sana stock lock pa din para di halata sa checkpoint. Kaso yung
yung muffler tip ayaw pumasok na nung tubo. Malaki na din kasi ito kumpara sa stock. Actually napaka-konti lang ng diferensya, papasok na talaga sana ito. Subukan na lang siguro nating i-heat gun ito in the future. Kasi ang parteng ito ay plastic lang din naman, kaya siguro pwede namang i-heat gun tapos iaakma na lang natin yung tubo. At sa puntong ito nakabit na ni kuya yung tambucho. Sobrang excited ko na talaga sa magiging bagong tunog ni Calde. Sa sobrang excited ko, di ko na nga natanong ang pangalan ni kuya. At pagkatapos makabit, sabi niya kaagad, tirahin mo na. Kinakabahan na nga ako. At heto na ang sound test ng bago nating tambucho mga bro. Katunog nga niya talaga yung uma. Ang kaibahan lang, hindi mo na ibabalik yung muffler tip nito. Sa mga nagtatanong nga pala, Dyno Pro nga pala ang pangalan nitong bago ko na tambucho. Testing muna natin ng maigi bago ko ilalabas ang full at honest review ko sa muffler na ito. Kung nanonood ka pa nga pala sa puntong ito, maraming salamat at kita-kits sa susunod ko pa ng mga videos.